nakahanda na ang entablado para sa isang kapanapanabik at matinding laban sa basketball habang naghahanda ang Gilas Pilipinas, ang mas mataas ang ranggo na New Zealand sa pangalawang window ng FIBA Asia Cup qualifiers sa November 21, 2024. Para sa marami, ang larong ito ay isang mahalagang pagkakataon para ipakita ng Pilipinas sa buong mundo na mabilis na umuunlad at humuhubog ang kanilang basketball program. Ngunit, hindi lang ito basta larong ordinaryo. Sa pagsama ng mga rising stars tulad ni Kai Sotto at Kevin Kembao, dalawang manlalaro na patuloy na nagpapakita ng galing sa international basketball, ang Gilas Pilipinas ngayon ay may nakatagong pwersa na maaaring magulat ang mga Kiwi. Pagdating sa pinakamalaking armas ng Gilas, hindi pwedeng hindi pag-usapan si Kai Sotto. Sa taas na 7'3", si Kai ay isang imposing na figure sa parehong ends ng court. Ang presensya niya sa paint ay game changer. Ang kakayahan niyang mag-block ng shots ay kitang-kita sa B-League, kung saan palagi siyang nagma-match up laban sa mga dominanting big men sa buong mundo. Mapa-intimidate man ang kalaban sa rim or mapatumba ang mga attempts, si Kai ay mabilis nang nagiging isa sa mga pinagmumultuhan na defensive player sa region. Ang isang bagay na mas pinapalakas ang halaga ni Kai sa Gilas ay ang kanyang versatility. Hindi lang siya isang rim protector. Ang kanyang offensive game ay patuloy na nagpapabuti araw-araw. Ang kanyang shooting touch mula sa mid-range at ang kakayahang mag-stretch ng floor gamit ang 3-point shooting ay nagdagdag ng isa pang dimension sa opensa ng Gilas. Ang kanyang footwork ay patuloy ding umuunlad. Kaya niyang magsagawa ng mabilis at fluid moves sa post at kaya ring magsimula ng plays mula sa top of the key. Ito ang dahilan kung bakit si Kai ay isang pwersang hindi dapat ipagwalang bahala. Ang kanyang presensya lamang ay kayang guluhin ang opensa ng kalaban at baguhin ang momentum ng laro pabor sa Gilas. Ngayon, pag-usapan naman natin ang isa pang rising star na patuloy na humahataw, si Kevin Kembao. Sa taas na 6'7", si Kevin ay isang forward na may kamanghamanghang basketball IQ at playmaking ability na bihira makita sa isang player na kasing taas niya. Karaniwan, ang isang player na kasing taas ni Kevin ay inaasahang maging traditional na big man. Nagsiset ng screens, kumukuha ng rebounds, at nag-finishing ng play sa paint. Ngunit pinapalabas ni Kevin ang mga inaasahang ito sa pamamagitan ng pagpapakita ng napakahusay na passing ability and court vision na kasinggaling pa ng ibang mga point guards sa laro. Ang kakayahan ni Kevin na magpasa at mag-create ng mga oportunidad para sa kaniyang mga kakampi ay ipinakita ng buo sa Dubai International Championship, kung saan naglaro siya para sa strong group. Ang kanyang skill set ay nakakuha ng atensyon ni Brian Goorjian, ang head coach ng Australian national team, na pinuri si Kevin dahil sa kanyang shooting efficiency at kahangahangang passing ability. Sa torneo, si Kevin ay may shooting percentage sa 3-point range na halos 70%. Ang kanyang shooting range at ang kakayahan niyang mag-create ng plays ay ginagawang perfect na complement siya kay Kai Sotto na matatag sa loob. Kapag pinagsama mo sina Kai Sotto at Kevin Kembao sa court, hindi lang basta dalawang magka-team ang makikita, kundi isang dynamic duo na may kakayahang magdulot ng chaos or havoc sa parehong dulo ng court. Ang magandang kombinasyon nila ay hindi lang based sa kanilang individual na galing, kundi sa kanilang natatanging mga estilo ng paglalaro. Si Kai bilang isang 7'3" na big man ay nagdadala ng matinding physical dominance ilalim ng basket. Kaya niyang magprotekta ng ring at mag-block ng mga tira. Samantalang si Kevin, sa taas na 6'7" at may mataas na basketball IQ, ay may kakayahang gumawa ng plays para sa kanyang mga kakampi. Bagay na bihirang makita mula sa isang small forward. Ang kahusayan ni Kevin sa playmaking at ang kakayahan niyang mag-create ng open shots ay nagiging malaking asset para sa Gilas, lalo na sa pag-breakdown ng defenses ng kalaban. Ang kakaibang kombinasyon nilang dalawa ay nagbigay sa Gilas Pilipinas
ng isang advantage na bihirang makuha ng ibang mga koponan sa region. Si Kai Sotto bilang isang rim protector na kayang mag-control ng paint at si Kevin Campbell bilang isang forward na kayang maglaro ng parang guard, isang bagay na hindi madalas mangyari sa modernong basketball kung saan madalas hindi gaano binibigyang diin ang tradisyonal na mga posisyon. Sina Kevin at Kai ay mga halimbawa ng bagong henerasyon ng mga manlalaro na may versatility. Kaya nilang mag-adjust at mag-perform sa iba't ibang aspeto ng laro mula sa depensa hanggang sa opensa. Halimbawa, kapag gumawa si Kevin ng lob pass kay Kai, madali itong makakadunk o makakascore sa ilalim. Kung hindi naman, si Kevin ay may kakayahang maghanap ng bukas na tira o mag-create ng mga plays para sa kanyang mga teammates, kaya't laging may oportunidad ang Gilas sa kanilang offensive sets. Ang kombinasyong ito ng lakas ni Kai at kataninuhan ni Kevin ay nagsisilbing pangil sa Gilas, na magbibigay sa kanila ng mataas na posibilidad ng tagumpay laban sa mga koponang may malalakas na depensa tulad ng New Zealand. Sa bawat possession, ang kakayahan nilang magtrabaho ng magkasama ay isang constant na threat na magbibigay sa Gilas ng malaking kalamangan sa anumang laro. Ang pagkakaroon ng ganitong duo ay isang matinding asset para sa Gilas dahil hindi lamang sila umaasa sa lakas o bilis, kundi sa isang mas komplikadong estilo ng laro na mahirap depensahan. Kaya't siguradong magiging mahirap para sa kalaban na pigilan sila. At ito rin ay isang malakas na mensahe sa buong basketball world na ang Pilipinas ay may mga bagong rising stars na handang magbigay ng matinding laban sa mga pinakamagagaling na koponan sa buong mundo. Sa pagtingin sa laban kontra New Zealand, ang malakas na connection ni Kai Sotto at Kevin Campbell ay maaaring maging susi sa tagumpay ng Gilas. Ang mga Kiwi na nasa 22nd sa world ranking ay kilala sa kanilang physical play at matinding rugby-inspired approach sa basketball. Nagkaroon sila ng upper hand laban sa Pilipinas sa mga nakaraang laban. Ngunit sa dynamic presence sina Sotto at Campbell, meron ng lihim na armas ang Gilas na kayang magulat ang Tall Blacks. Bagamat paborito ang New Zealand sa larong ito, tulad ng sinabi ni Coach Tim Cone, hindi ko yata sila natulungan na makita ang team na binubuo namin. Sa rim protection ni Sotto at passing and shooting ni Campbell, may potential ang Gilas na maglaro ng isang fluid at fast-paced na laro na kayang labanan ang physicality ng New Zealand. Ang connection ni Kai Sotto at Kevin ay nagbibigay sa Pilipinas ng versatility upang makipagsabayan sa mga mataas na level. Isang bagay na kulang sa mga nakaraang laban nila kontra sa Tall Blacks. Habang papalapit na ang laban kontra New Zealand, malinaw na ang kinabukasan ng Gilas ay nasa mabuting mga kambay. Habang patuloy na umuunlad si Kai Sotto upang mag-iisa sa mga premier big men sa Asia at si Kevin Campbell ay nagpapakita ng playmaking force, may kakayahan ang Pilipinas na hamunin ang kahit anong koponan sa international stage.